Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating tagapakinig. Ito po'y nangyari sa lalawigan ng Bohol. Ito po ang kwento. Pinaniniwalaan noon at magpasa hanggang ngayon ang isang kakayahan ng isang aswang na makahawa ng kanyang abilidad at kanyang pagiging halimaw gamit ang kanyang malapot at maduming laway. Ako nga po pala si Keloy at 15 anyos ako noon nung malaman kong ang kakaibang istoryang ito mula sa aming probinsya. Isa ito sa liblib na bayan ng Bohol. Taong 1962 kung saan sumulpot ang isang misteryosong babaeng kilala sa kanyang kasuotang balot na balot. Kulay itim ang kanyang laging isinusuot at nagtataglay ito ng mga mayayabong na buhok. Sino siya? Nakakatakot naman ang kanyang wangis. Tila ba may lahi itong... Sambit ni Aling Nitay habang kasama ang kaibigang nagpapaapoy ng mga tuyong dahon para isiga sa loob ng kanilang bakuran. Ayon sa mga nakausap ko nun, makikitang naglalakad daw kasi ang isang babae. Madumi ang katawan nito at nangangamoy ang kanyang mga kasuotan. Nangihina raw ito at tila ba tumakas kung saan man siya nanggaling nung araw na yun. Huwag mo nang ituloy, Nitay. Alam ko nang sasabihin mo. May kutob din ako. Baka nga may hiwaga at may nakakapanindig balahibong nakaraan ang babaeng yan. O siya, magtitinda pa ako ng gulay diyan sa may kabilang kalsada. Kaya maiwan na kita, ha? Mga naisambit ni Aling Baby sa kaibigan nito. Tanging pagtango na lamang ng dalawa ang kanilang naging tugon sa isa't isa. At kahit na naghiwalay ang magkaibigan sa kanilang gawain, ay nakatingin pa rin ang kanilang mga nagdududang mga mata sa babaeng kanina pa naglalakad sa mabuhanging bahagi ng kalsada ng bayan niyan. Usap-usapan at hindi mapigilang mangamba ang mga taong bayan sa bagong sulpot na babae. Pinaniniwalaan kasi nila itong nanggaling sa mga karatig probinsya na kilala sa mga haka-hakang nakatira ang mga taong aswang. Ang mga taong aswang ay sila ang mga mangkukulam o mga halimaw na may mga orasyon na nanggaling di umano sa mga aswang na mga ninuno nito. Ang aswang sa mga kagubatan. Paglalarawan ng isang matandang albularyo sa amin na si Aling Bertong na ang kinaibahan daw ng isang taong aswang sa mga aswang na kilala sa Kabisayaan ay mababang uri raw ito ng isang aswang. Ngunit dahil daw sa mga orasyon at ritual na pumapatay sa kanyang biktima, ay masasabing isa itong matalinong aswang. At iyon ang naging abilidad niya. Kaya niyang makihalubilo sa mga tao. Kahit na hindi alam ng mga tao na mga aswang pala ang mga ito. Dahil na rin sa pinag-aaralan ng mga ganitong klaseng aswang,
kung paano mamuhay ang mga tao at mga gawain, pati ang pagkain nito sa araw-araw. Bagong sulpot na babae? Baka taong aswang yan, baby, ha? Bagong sulpot na babae? Taong aswang? Totoo ba yan? Baka hindi naman siguro totoo yung mga sinasabi mo niyan. Hindi kami naniniwala. Sino ba nagsabi sa inyo na Ber? Wika ni Aling Alita sa kanyang kapitbahay na si Aling Bibi. Nakapansin-pansin ang pagiging walang tiwala. Oo, totoo ito. Nay Alita, alam niyo ba sinabi ito ni Nitay sa akin? At ako rin ay mismong nakasaksi sa babaeng ito. Kung kaya't alam ko at sigurado ako na aswang ito. May diktang pakiwari ni Baby kay Aling Alita. Hanggang sa dumaan ang mga araw, kumalat ang balibalitang maraming nagkakasakit sa bayan namin. Maraming nakakaranas ng pagsusuka at kung ano-ano pang kababalaghan na nangyayari. Katulad na lamang ng pagkawalan ng mga alagang hayop ng mga taga rito sa amin. Nakakagimbal at nakakakilabot kung malalaman. Udoy, nawawala na rin ba yung mga alaga mong tandang? Dito sa akin, yung mga sisiw at mga inahin ko, yung mga nawawala na rin. At ang iba naman, puro na lamang patay ang nakikita ko. Sigurado ako isang mabangis na hayop ang sumasalakay sa ating baryo. Siguro may mga mababangis na unggoy o di kaya't mga ahas. Pagkukwento ni Mang Kadyo sa kumpare nitong si Udoy. At hindi lamang ang Kadyo. Naiinis na rin ako dahil alam mo ba, ang mga inahing kambing ko, nawawala ang mga anak nito. At ang ikinatatakot ko pa, nung madaling araw, may kumakalos ko sa mga kulungan nila. Pagkatingin ko 10 pugot na ulo ng kambing at mga inahing bibi ang mga nakita ko. Kaya talaga namang ikinagimbal ko yun. Kinalungkot din. Dahil mangingitlog na sana ang mga yun. Yung mga kambing ko may mga anak na sana yun. Mahaba-habang pagsasalaysay ni Mang Kadyo sa kaibigan. Nakakabahala na raw ito ayon mismo kay Aling Alita. Sinabi niya kasi sa akin na lumalala na raw ang mga may sakit sa ating lugar. At alam niyo ba, na may mga usap-usapan na may isang misteryosong babae raw ang bagong sulpot dito sa atin. At pinaniniwalaan nila itong isang aswang. Pabiglang sambit ni Efren. Nang bigla na lamang itong sumabat sa usapan na isang magpabalot na humahango ng mga itlog mula kay Mang Efren. Hanggang sa ang mga bali-balitang ito ay kumalat. Ito ay nakarating na sa mga baryo. Hanggang sa maging ang pangalan ng pinaghihinalaan nilang aswang ay natukoy na. Liwayway. Liwayway ang ngalan ng babae. Nalaman ko ito nung bumili siya sa tindahan ko. Nagulat at nanghilakbot nga ako dahil sobrang itim ng labi nito na parang hindi na nakakakain ng maayos. Tapos ang payat niya, putot balat na siya. Parang hindi na makilala. Aswang nga yan. Tunay na aswang nga yung liwayway na yan. Mga salitang binitawan ni Aling Nitay sa mga kasama. Nako, dapat na nating mapuksa ang babaeng yan. Habang hindi pa niya tayo nauunahan. Ubus na ang mga alagang hayop namin at nagkakasakit na kaming lahat ng aking pamilya. Alam kong kagagawan nyo ng liwayway na yan. Galit na sumbat ni Mang Kadyo habang ikinukwento ito kay Aling Nitay. Dahil dito ay gumawa sila ng sarili nilang hakbang
Nagdesisyon na sila. Maganda. Susulong tayo sa pagkagat ng dilim. Dapat na nating tapusin ang buhay ni Liwayway, sambit ni Mang Efren. Magunos dili kayo. Hindi nyo alam ang inyong ginagawa. At isa pa, mapanganib yung gagawin nyo. Papatay kayo. At isa pa, hindi basta-basta yung papatayin nyo. Mapanganib ang pumatay ng aswang. Babala naman ni Lola Alita. Hayaan mo na sila, Nay Alita. Gusto ng taong bayan na pagbayaran ng aswang na si Liwayway ang kanyang pinaggagawa sa ating buhay at kabuhayan. Naapektuhan na tayo ng sobra-sobra. Kaya naman siguro mas mabuti pang paslangin na yung taong aswang na yan. Sugot naman ni Aling Nitay kay Aling Alita na hindi na nakapagtimpi pa. Kaya pagsapit ng takip silim ay tumungo sila kay Lolo Bertong, yung kaninang albularyong nabanggit. Sinabi nila doon ang lahat ng mga nangyari patungkol kay Liwayway na pinaghihinilaan nilang aswang. At dahil doon at sa mga kwento-kwento ng mga taga-baryo ay naniwala ang albularyo. At isa pa ay may nasaksihan din si Mang Berto na ginawa nun ni Liwayway nang minsang nakita ito ng albularyo na nasa may ilog. Habang kumukuha ang albularyo ng mga halamang gamot, ay nakita raw ng dalawang mga mata nito ang ginawa ng babae. Maniwala man kayo sa hindi, nakita ko yung si Liwayway naghahanap ako ng mga gamot sa gubat. Kitang-kita ng aking mga mata na kumakain siya ng gumagalaw, hilaw at may buhay pang mga nagagalawang mga isda. Gamit ang kanyang mahabang dila ay nilawayan niya muna ito at antimano ay namatay ang isdang iyon. Matinding revelasyon ng matandang albularyo. Sa sandaling yun ay nalaman nilang natunay ngang kumakain ang buhay ng mga hayop si Liwayway. Hanggang sa nadiskubre ito ng iba pa. Doon sila nagdesisyon na puntahan ang tahanan ni Liwayway. Malapit ito sa mababang burol na hindi kalayuan sa tirahan ng mga taga-bayan. Ilang sandali pa ay narating na nila ang harapan ng bakuran ng kanilang pakay. Liwayway! Lumabas ka riyan! Aswang ka! Lumabas ka sa iyong lungga! Palahaw na sigaw ni Efren habang kasama ang mga taga-baryo. Kasama si Mang Kadyo, Aling Nitay, Aling Baby, at ang albularyong si Mang Bertong. Maliban lamang kay Aling Alita. Walang sumasagot mula sa bahay ni Liwayway. Dala-dala ang mga sulo ay pinasok na nila ang bakuran ng bahay ni Liwayway. Sa kabila ng pagiging masukal at liblib ng lugar, dagdag bang iba't ibang huni ng mga hayop doon na halos papunta na sa kagubatan, ay sinuong pa din iyon ng mga taga-baryo. Kung siguro kabilang kayo sa mga pumunta doon nung gabing yun, ay sigurado kung aatras kayo dahil talagang nakakatakot ang lugar, lalo pat magtatakip silim. Ngunit nakapagpasya na sila. Tinutugis nila si Liwayway. Nang may mapansin si Kadyo sa loob ng kubo bago pa sila makapasok ng tuluyan sa kubo. Sumilip ito sa isa sa mga siwang ng kubo mula sa labas. Sinay Alita? Sinay Alita nasa loob ng kubo. Nakikita ko na lumalabas ng dila ni Liwayway.
Parang nilalawa niya si Aling Alita. Madali! Iligtas natin siya! Hudyat ni Kadyo. Hindi na nakapagtimpi ang mga kasamahan ni Kadyo. Kaya pinuwersa na nila at sinira ang pintuan ng bahay ni Liwayway. Pagkapasok, ay kaagad nilang hinila si Aling Alita upang mailayo agad kay Liwayway. Lapastahan ka talaga, Liwayway. Pati ba naman si Alita'y bibiktimahin mo rin? Sigaw ni Mang Berto. Nagalit ng mga tagpong yun. Kasabay nun ay sinimulan na nilang sunugin ang ibang bahagi ng bahay ni Liwayway. Huwag niyo siyang sasaktan. Huwag niyo siyang sasaktan. Mabuti siyang tao. Mabuti. Agad na sigaw ni Aling Alita sa mga naroroon. At ito'y kinagulat na mga sumugod ng taga-bahay. Ngunit bago pa mahimasmasan ang iba, ay malaki na ang apoy at natutupok na ang malaking bahagi ng bahay ni Liwayway. Nang makarinig sila ng pagtiyak ng isang bata mula sa loob ng kubo. Parang ilang taong gulang pa lamang. May bata dito. May anak si Liwayway. Natatarantang sambit ni Aling Nitay. At kasabay nito, nakita ng tumatakbo ang bata papalabas mula sa nasusunog at natutupo na kubo ni Liwayway. Kaya yung ibang taga-baryo ay tinangkang iapulang apoy. Ang iba naman ay kagad iniligtas ang bata mula sa bahay. Ngunit masyado nang malaki ang apoy. Tinangka ng iba na iligtas pa si Liwayway, ngunit huli na. Natagpuan na lamang ang katawan ni Liwayway na wala na itong buhay. Marahil ay hindi na kinaya ng kanyang baga ang napakakapal na usok na mula sa pagsunog. Gulat na gulat ang lahat at nagimbal sa nangyari. Hanggang sa nagsalita si Aling Alita. Ang buong akala natin na isa siyang aswang. Ngunit ang totoo ay marunong siyang manggamot, ang sabi ni Aling Alita. Kaya nung marinig ng mga taga-baryo ay hati ang opinyon ng mga tao na naroroon. Ang iba'y naniniwala, ngunit ang iba'y hindi sa tunay na katauhan ni Liwayway. Ayon kay Lola Alita, gusto niyang alamin ang totoong katauhan ng babaeng ito. Kaya niya sinadya ang bahay ni Liwayway. At sa pagpunta niya, ay natalisod siya. At aksidente na ang kanyang braso ay nagkaroon ng konting pilay. Nung mangyari yun, ay doon siya nakita at agad pinuntahan ni Liwayway. Pakiwari niya nun ay papaslangin na siya ng kanilang hinihinalang aswang. Bagkus ay tinulungan siya nito at tinulungang malunasan ang kanyang pilay. Kaya pala naririto si Liwayway ay upang isikreto ang pagtugis niya sa mga taong aswang, kung kaya't sumunod siya nang pumunta rito ang mga aswang na yan. Doon pa lamang kinakitaan ng pagsisisi ang mga taga-baryo nung nakita nila ang tuluyang paggaling ni Aling Alita. Abot-abot din ang kanilang pagsisisi nang nakita nila yung bata kanina. Dahil sa kinasapitan ng bata, ngayon ay ulila na itong lubusan. Apo, anong ngalan mo nang mapakilala kita sa kanila? Patanong na sambit ni Aling Alita. At tugod naman ang bata. Ako po si Keloy. Anak po ako ng manggagamot na si Liwayway. Marahan na sambit ko sa kanila at kay Lola Alita. Opo, ako ang anak ni Liwayway. Ang pinaniniwalaan nilang aswang dahil sa kanilang nasaksiyan sa paggamit nito ng kanyang laway.
Ngunit ginagamit niyo yun, hindi para pampuksa o pampaslang, ngunit ginagamit yun ni nanay panggamot sa biktima ng mga taong aswang. Tinanggap ko na ang aking tadhana at hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Dahil na rin siguro sa kinupkup na ako ni Lola Alita at napalapit na rin ako sa kanila. At sa aking nadiskubre, sa aking totoong ina, at kung sino siya nung araw na yun, magbibinata na ako nung nadiskubre ko yun. Kahit masakit sa akin na kung sino pa yung tinulungan ng aking ina, eh sila pa yung gagawa ng hindi mabuti sa kanya. Humingi ng tawad sa akin ng mga kabaryo ko na sangkot sa kalapastangan ng iyon. At maging si Lola Alita ay humingi ng tawad sa akin. Napagbayaran na din nila ang kanilang naging kasalanan sa aking ina. Tulad ni na Mang Kadyo, Mang Efren, Aling Baby, Aling Nitay at Mang Bertong. Namatay silang lahat dahil sa sakit na pinaniniwalaang galing sa mga taong aswang. Matutulungan ko sana sila, ngunit hindi ko pa alam ng mga panahon na yun kung paano sila ililigtas. Kung nabubuhay lang sana ang aking ina, ay malamang matutulungan ko sila at magagamot din. Ngayon ay nasa hustong gulang na ako at ipinagpatuloy ko ang pangaral sa akin ng itinuturing kong lola, si Aling Alita. Bago siya namayapa, sinabi niya sa akin na gamitin ko raw ang mga natira sa mga nasunog na gamit ng aking ina at ipagpatuloy ka raw ang kanyang paggagamot. Tulad ng aking ina na si Liwayway. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laking pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria,
At kay Boss Baby lang ka, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger, dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, Boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz, dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.